Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, September 2 na po, 2025, posibleng maging isang ganap na bagyo ang minomonitor natin na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po ito tatama sa kalupaan ng ating bansa. Aalamin natin ang mga detalye at yung mga lugar na posibleng maapektuhan ito nga pong traffic station ng LPA at ng Habagat. Kung bago ka lang, please huwag kong kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. So eto po muli, no, yung low pressure area, pahilaga ang kanyang direksyon. Kung makikita nyo mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, sa ngayon meron ho itong lokasyon, no, na 730 kilometers northeast of Biraca, Tanduanes. At eto ho ay nasa 30 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Sa category natin, ito ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Pero mas tumataas yung chance nito na maging isang tropical depression habang tumataas pa siya dahil may high pressure sa taas. Ito, nakikita niyo yung circulation ng hangin na yan. Paikot yan, spiral clouds yan. Ito yung possible na talagang humahatak dito sa low pressure area. Kaya po siya tumaas at hindi po dumirekta sa ating bansa. Kasi sinusundan lang naman ng LPA yung nagiging direksyon ng hangin. Kung nakikita nyo, dito talaga unang nakatutok yan pero nagbago mga kaibigan. So ngayon, may tsansa naman ito maging bagyo pero magandang balita, hindi ito tatama sa kalupaan ng ating bansa. Masyado itong malayo, no, kung titignan nyo para maglandfall. Bukod dyan, patuloy din nagbibigay ng sama ng panahon ngayong araw ng Martes. Ito nga pong habagat or southwest monsoon. At kung titignan nyo, ilang bahagi sa kanlurang bahagi ng ating bansa ang naaapektuhan. Alamin muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. Babalikan natin yung low pressure area at yung habagat. Ngayong araw din po ng Martes, no, sa area ho ng Aurora, kasama na rin po dyan ng Quezon, ang Camarines Norte at Camarines Sur. Weather condition po dyan ay patuloy po makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa low pressure area. Actually, itong low pressure area, palayo na siya ng palayo pero yung extension ng kanyang hangin medyo malakas yung epekto. No? Ayan, no? O nakikita nyo yan, malawak talaga. At ang isang low pressure area, kapag nasa karagatan, matagal siyang malulusaw. Pero ang tendency naman niya, kung tumama yan dito sa kalupaan natin, sa Philippine landmass, bilang isang low pressure area na ganyang kahina, low chance mga kaibigan na maging isang ganap na bagyo, malulusaw yan, mawawala yan. Pero dahil nga nasa karagatan siya, ay pag-uulan o trough extension ng kanyang hangin na nakakaapekto. Sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, Visayas, Mimaropa, at the rest po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, the rest din ng Bicol Region, ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies ngayong araw ng Martes with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil dito sa habagat or southwest monsoon. Yung habagat, simula nung pinalakas siya, nito nga po si Bagyong Jacinto, nawala na siya, no? Hindi pa rin siya humihina dahil din yan sa high pressure na nanggagaling sa taas yung hangin na yan. Yan yung nagpapalakas po sa habagat, no? Yung pag-ikot naman kasi ng hangin ay halos synchronize siya, no? Talagang makikita nyo yung paggalaw ng hangin, paikot dyan. Pinapalibutan po ang area natin mga kaibigan, yung Philippine Area of Responsibility. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, tulad po sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, sa bandang hapon ho makakaranas kayo ng mga maulap na kalangitan at tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa mga localized thunderstorm. Nilinaw na po natin ang kaibahan po ng localized thunderstorm sa habagat at sa low pressure area. Ang mga localized thunderstorm kaya magpaulan ng isang bugsuan na katumbas po ng 5 araw na pag-uulan na nangyari sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kayang magpalubog doon o magpabaha po, lalo na hindi maayos sa mga drainage, no? Yung mga flood control project na palpak, talagang anuhin lang yan. Dadaanan yan ng tubig mga kaibigan, mga kababayan. So mag-ingat tayo, maghanda po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So dahil pa rin po sa low pressure area na to at sa habagat, meron pa rin tayo nakataas na heavy rainfall warning. Though medyo mahina naman ito. Ngayong araw po, no, ngayong hapon po ng September 2, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Quezon at sa Camarines Norte ang mararanasan. No? At meron naman tayong heavy rainfall warning din dahil po sa southwest monsoon. Ngayong hapon po ng Martes, moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan
sa Occidental Mindoro, at sa Palawan. So, possible naman na mas humina yan, maging 50 millimeters na dami ng ulan na lamang yan dahil nga papalayo ng papalayo itong habagat dito sa area na yan. At ito nga pong low pressure area ay papunta ng Hilaga, no? Ang nangyayari dito kapag lumabas na ito o hindi na ito nakita sa ating area, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, may posible na naman tayong low pressure area na makikita. Nilinaw na rin po ng Pag-asa na sa pagkatala ng Pag-asa, meron tayong tinatawag po na tropical cyclone, no? Na ine-expect na papasok ngayong buwan ho ng Setyembre. Ayon sa pagkatala ng Pag-asa, September 2 hanggang 4 na bagyo ang possible na mabuo. Dito po yun sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nakikita nyo usually pag ganitong mga buwan, sa may silangang bahagi ng ating bansa ang mga pagbubuo ng mga bagyo. Kung makikita nyo dito, sa may silangan ng Luzon, itong sirkulasyon ng hangin na yan, posible din na mabuo to bilang isang low pressure area. Cloud cluster yan, yung basta nakita nyo na parang ganyan yung ikot niya, tapos sa gitna, doon po lalabas yung pinakamata, no? O yung pinakasentro ng cloud cluster or ng low pressure area. Yung sirkulasyon na yan, babantayan ho natin yan dahil posibleng maging bantayan kapag nawala na itong isang LPA na yan. Possible din na ito yung minomonitor, ito yung imamonitor natin na magiging unang bagyo ngayon nga pong September at tatawagin niyang Bagyong Kiko, no, sa local name sa Pilipinas kapag nabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. 2 hanggang 3, 4 ngayong September. Pagdating naman po ng October ay 2 hanggang 4 din. So November naman 2 hanggang 3 at paunti na ng paunti yan hanggang December to January. Marami tayong mga kababayan na nagtatanong, no? Wala pa daw bang amihan kasi bare months na. Mga kaibigan, wala pa po, no? Hindi porket pumatak po ang bare months, no? Amihan na agad. Nasa habagat season pa rin tayo. Pero asahan natin sa mga susunod na mga buwan, doon na tayo makakaranas ng amihan. Medyo malamig na hangin na yon. Pero may mga pag-uulan pa rin. Posible pa rin tayo makaranas sa mga pag-uulan, mga pagbabagyo, no? So maging handa tayo. Iraos muna natin yung mga ilang buwan na ito na may mga bagyong papasok. So itong LPA na yan, kapag ito ay naging bagyo, kapag ito naman ay naging isang ganap na bagyo, sa category nito ngayon ay hindi ito nakikita, no? Wala itong chance na maging super typhoon or typhoon category. Baka nga po hindi ito umabot ng severe tropical storm. Tropical depression, pinakamataas na niya, tropical storm category, no? Dahil nga po mahina yung sirkulasyon ng kanyang hangin, yung movement niya, yung pagkilos niya, pag-develop, masyado hong matagal. Kung ikukumpara natin kay Jacinto na dito po nabuo sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, nasa high chance agad na maging isang ganap na bagyo. At kita naman natin, pinagbabasihan natin dito para maging isang malakas na bagyo, yung mabilis na pag-develop o galaw niya. From low chance, medium chance, high chance, from tropical depression, pumapalo po agad, no, into typhoon category. Yun nung malalakas na bagyo. Sa ngayon, wala tayong na monitor at habagat. Saka po, etong LPA na yan ang nagbibigay ng mga pag-uulan kasama mga localized thunderstorm sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayon, eto ho ang sinasabi natin. Dahil po habagat at LPA nagpapaulan, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Unang-una, lagi kong pinapaalala kapag may mga pag-uulan o may mga heavy rainfall warning tayo, maging alerto na ho kayo kagad, lalo na sa Metro Manila. Yung mga hindi binabaha dyan, lalo na sa Quezon City, nakakaranas na ng pagbabaha ngayon dahil sa palpak, no, na flood control na bilyon-bilyon ng project, no. Naisingit ko lang, kaibigan, kabayan. Ngayon, kung makakatulong naman tayo, ito ang maganda. Maglinis tayo ng ating kapaligiran para yung mga basura hindi po bumabara sa mga kanal, yung mga plastic, no? Kasi nakita nyo yung laglutangan yung mga tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang daming basura, mga plastic, grabe ho, no? Ang daming plastic, yun yung bumabara sa mga kanal. Kaya natatagalan pong magdalo yung tubig, no? At humupa yung baha. Kaya pag biglang bumaha, inaabot tayo ng minsan 1 buwan, pinakamatagal 2 buwan, lubog pa rin sa baha. Kasi ang daming basura. Pero pag natanggal yung mga basura, dadaloy na maayos sa ating mga katubigan. Pangalawa, ipapaalala ko, i-safety din natin ang ating mga importanteng gamit, mga papeles, no? Yung mga birth certificate, mga certificates ng ating mga anak, yung mga marriage certificate, lahat po yan, importante yan. At electric appliances, tanggalin din natin, no? Kapag meron banta ng heavy rainfall warning, lalo na dito sa Metro Manila. Delikado talaga. Sa Visayas at sa Mindanao naman, medyo okay naman dyan kahit papaano. Pero ang punot dulo talaga dito sa Metro Manila, no, yung mababang lugar dyan.
Pinapaalala ko din yung mga nakatira po sa mga paanan ng bundok, no? Iwas sa landslide. Malapit po sa mga ilog. Possible din ang pagtaas ng ilog kapag may mga heavy rainfall warning tayo na minomonitor. At eto din, dagdag pa natin mga kaibigan, lagi kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita sa lagay ng ating panahon. Importante na bago tayo umalis sa ating mga kabahayan, alam natin yung lagay ng ating panahon, kung may pasok ba. Ina-update naman yan, no, time to time ng ating LGU kapag walang pasok. Nagdedepende rin sila sa lagay ng panahon galing po sa ating update at sa pag-asa. No? At gayon din mga kaibigan, idadagdag ko rin, mag-safety tayo ng ating mga pagkain. Natatagal po ng ilang araw lamang, no? Yung kaya lang, wag tayong magpilit kung hindi naman kaya, saktuhan lang, pang ilang araw lamang. Yung mga light materials natin mga kaibigan, mga kababayan na ginagamit, i-check natin, i-double check. Ngayon may pagkakataon pa, wag na tayong maghintay na buong linggo tayong uulanin, tapos saka pa lang tayo mag-aasikaso. Mas mahirap yun. Lalo na sa bubong nyo, pag tinangay ng malakas na hangin yan, delikado. Alam nyo, kahit medyo tahimik kayo ng panahon, may mga posibilidad na biglang magkakaroon ng mga pag-uulan dahil sa mga localized thunderstorm. Biglaan yan. Tapos meron pang sirkulasyon ng hangin dito, cloud cluster, na tayong minomonitor na panibago. At panghuli, mandalangin tayo sa Panginoon sa safety ng bawat isa dahil iniingatan niya tayo sa bawat oras. Iti-take ko ulit ng opportunity, maiksi lamang, meron tayong Bible verse na pag-uusapan ngayong araw po ng Martes. Narito na ang ating Bible verse of the day. Sa Matthew chapter 6 verse 19 hanggang 20, narito po ang sinasabi, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Amen po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tunay nga po kapatid, no, kaibigan, kabayan, na hindi talaga natin dapat binibigyan, no, ginagawa yung pag-iimpok ng sobrang daming kayamanan dito po sa lupa. No? Alam nyo, pag tayo ay namatay, lahat ng yaman natin dito, lahat ng mga sasakyan, bilyones man yan, alahas, iiwanan ho natin yan at wala tayong dadalhin sa langit. No? Kapag tayo ay sa langit papunta. Lahat po yan may iwan dito. Ang tendency nito na mangyayari kapag nasa langit na tayo, kapag nandoon na tayo sa tahanan natin, kasi sinabi naman po ng Panginoong Hesus, aakit siya sa langit at ipaghahanda tayo ng tahanan. Pagdating natin doon, wala tayong kayamanan. Pagdating naman natin, nakita naman natin ng ibang mga kapatiran, no, ibang mga kakilala natin, tapos sila may kayamanan. Nakakapag ang hirap naman ng ganun. So ngayon pa lamang ho, dapat very clear sa atin na okay lang naman na mag-iipon tayo, na umasenso tayo sa tamang paraan, pero ang pangit kung aasenso tayo sa pagnanakaw, no? O yung pera na hindi ho natin pinaghirapan or lang galing sa atin. So very clear naman yung sinasabi ko dyan. Kapag ka nag-impok tayo ng mga ganong klaseng yaman, mga kayamanan na yan, lahat ho yan ay masisira, nananakaw, at nawawala, no? In an instant, pwede ho yung mawala. Pero yung kayamanan na maiipon natin sa langit, yun ho ay magpakailanman hindi po mawawala. So ano ba yung mga yaman na yan? Kayamanan nating dapat o maiipon sa langit. Yan po yung mga ginagawa natin dito, yung pagpapagal natin dito sa lupa, at yung paglilingkod natin para papurihan ng ating Panginoong Hesus. Kasama na rin dyan yung ating mga mabubuting gawa, no? Lahat po yan counted. Pag ikaw ay nasa simbahan, mabait kasi yung kapwa, no? Matulungin ka sa mga kaibigan mo o sa sino pa man, counted yan. Lahat po yan ay nalalaman at nakalista po sa langit. So, may ipon lamang nyo kapag tuloy-tuloy po yung ginagawa natin, no? At wag natin pababayaan yan. Ang mangyayari dyan, kahit ganong karami ang perang naipon mo dito sa lupa, lahat po yan ay hindi mo madadala sa langit. Alam nyo, meron akong kakilala, no? Sobrang yaman na ho niya, ang dami niya mga alas, ang dami niyang pera. Nung nagkasakit siya at namatay siya, lahat ho yun naiwan. Alam nyo sino nakinabang? Yung yung mga relatives lang niya, pero siya yung nagpakahirap. Wala. Sobrang pagpapakahirap niya, hindi niya napakinabangan yung pera niya, hindi niya na-enjoy. Nagkasakit siya, nawala siya. Pagdating sa langit, wala siyang kayamanang naipon. Kasi dito po siya nag-imbak or nag-impok. Which is dito, marami pong naninirang insekto at mga kalawang, no? Hindi naman literal talaga na mga insekto, pero alam niyo yun kung sino. Mga tao rin yung mga yan tinutukoy sa Biblia.
So ngayon, para makaipon tayo ng kayamanan sa langit, simulan na ho natin ngayon. Paano natin sisimulan? Lagi ho tayong sumama sa mga gawain o Bible study at pag maglingkod tayo sa ating Panginoon, kapag may nakikita tayo, share natin ng Word of God, kahit ano lang yung alam natin. Ako actually, hindi naman ako magaling mag-deliver po ng salita ng Panginoon, pero sa biyaya niya, ginagamit niya ako sa pamamagitan din ng aking YouTube channel. Sinasamantala ko yung pagkakataon, no? Alam ko, wala na ito sa topic, pero dahil nga po sa problema natin ngayon, sa baha, sa bagyo, gusto ko na nakakapag-share ako sa inyo. Kahit may bagyo, may mga sakuna, maraming pagbabaha, napapagaan ko po ang loob nyo. Okay, lubos na nagpapasalamat. Yung mga nakakaabot hanggang dito sa dulo, please pakiusap, mag-comment naman kayo kung taga saan kayo para magawan ko po ng paraan na mai-shoutout kayo sa next update natin. Ma'am Flor, kung napapanood mo to, sobra ako nagpapasalamat sa iyo. Lagi ka nakasubaybay. Natutuwa ako sa mga mensahe mo at talagang mga message mo sa akin at yung ibang mga kaibigan ko dito, yung mga solid na supporters ko, maraming salamat po sa inyo. So tatapusin ko na. Yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon at sa Bible verse of natin of the day. Maraming salamat po.